Kapag ang mga dating tauhan ang nagsasalita, may hangganan ba ang kapangyarihan? Sa Pilipinas, iniimbestigahan ng National Bureau of Investigation ang usapin laban kay Vice President Sara Duterte, isang hakbang na nagpapakita na ang mga salita at kilos ng mga nasa kapangyarihan ay maaaring humantong sa pananagutang legal. Hindi na ito simpleng usapin ng politika, kundi posibilidad ng kasong kailangang harapin sa ilalim ng batas. Kasabay nito, sa International Criminal Court sa The Hague, inaasahang haharap si Royina Garma, dating tauhan ni Rodrigo Duterte, bilang testigo kasama ang iba pang matagal nang inuugnay sa extrajudicial killings. Kapag ang mga dating kasama ang nagsasalita, nag-iiba ang bigat ng usapin. Hindi na ito haka-haka lamang, kundi mga salaysay na maaaring maglatag ng mas malinaw na larawan ng nakaraan. Ngunit ang tanong, kung ang mga insider na ang nagsasalita, ito ba ang maglalapit sa atin sa katotohanan o magbubukas lamang ng mas matinding pagtanggi at depensa mula sa kapangyarihan? Habang umuusad ang mga prosesong ito, may isa pang usaping hindi maaaring balewalain. Kinuwestiyon ni Deputy Speaker Paulo Ortega kung saan nanggagaling ang pondo para sa legal defense ni Rodrigo Duterte sa ICC. Sa gitna ng mamahaling proseso sa ibang bansa, lumilitaw ang tanong ng transparency kung paano pinopondohan ang laban na ito at kung may pananagutan ba sa paggamit ng mga yaman na kaugnay nito. Dagdag pa rito, nagpapatuloy ang impeachment hearings laban kay Sara Duterte na may mga indikasyon na maging ang ICC ay nakatingin sa mga lumalabas na ebidensya at testimonya. Kung magkakaugnay ang mga prosesong ito, hindi na ito simpleng lokal na issue. Ito ay nagiging bahagi ng mas malawak na pagsusuri sa kung paano ginagamit ang kapangyarihan at kung paano ito hinaharap kapag tinatanong na ng batas. Magkakahiwalay ba ang mga pangyayaring ito o iisang kwento ng kapangyarihan na sinusubukang manatiling lampas sa pananagutan? Kung may ebidensya, may testigo at may investigasyon, bakit tila mabagal pa rin ang hustisya? Ito ba ay dahil sa kakulangan ng proseso o dahil sa lakas ng impluensyang humahadlang dito? Sa huli, hindi lamang ito laban ng mga pangalan o ng magkakabilang panig. Ito ay mas malalim na tanong para sa lipunan. Makakaya bang panagutin ang kapangyarihan o mananatili itong ligtas sa kabila ng mga ebidensya at salaysay? Ako si Bishop Tonyo, obispong migrante sa Europa, at ito ang Damdaming Makabayan, tinig mula sa laylayan. Hanggang sa muli,